Shalom. Today is April 19, 2024, Friday. Eastern time is 5:32 a.m. Philippine Standard Time, 5:32 a.m. April 19. So the first reading of the day is taken from Acts chapter 9, verses 1 to 20. Now Saul, still breathing murderous threats against the disciples of the Lord, went to the high priest and asked him for letters to the synagogues in Damascus, that if he should find any men or women who belong to the way, he might bring them back to Jerusalem in chains. On his journey, as he was nearing Damascus, a light from the sky suddenly flashed around him. He fell to the ground and heard a voice saying to him, "Saul, Saul, why are you persecuting me?" He said, "Who are you, sir?" "I am Jesus, whom you are persecuting. Now get up and go into the city, and you will be told what you must do." The men who were traveling with him stood speechless, for they heard the voice but could see no one. Saul got up from the ground, but when he opened his eyes, he could see nothing. So they led him by the hand and brought him to Damascus. For 3 days he was unable to see, and he neither ate nor drank. There was a disciple in Damascus named Ananias, and the Lord said to him in a vision, "Ananias." He answered, "Here I am, Lord." The Lord said to him, "Get up and go to the street called Straight, and ask at the house of Judas for a man from Tarsus named Saul. He is there praying, and in a vision he has seen a man named Ananias come and lay his hands on him that he may regain his sight." But Ananias replied, "Lord, I have heard from many sources about this man, what evil things he has done to your holy ones in Jerusalem. And here he has authority from the chief priests to imprison all who call upon your name." But the Lord said to him, Go, for this man is a chosen instrument of mine to carry my name before Gentiles, kings, and Israelites. I will show him what he will have to suffer for my name." So Ananias went and entered the house. Laying his hands on him, he said, "Saul, my brother, the Lord has sent me, Jesus, who appeared to you on the way by which you came, that you may regain your sight and be filled with the Holy Spirit." Immediately, things like scales fell from his eyes, and he regained his sight. He got up and was baptized. And when he had eaten, he recovered his strength. He stayed some days with the disciples in Damascus and began at once to proclaim Jesus in the synagogues, that he is the Son of God. The word of the Lord. Thanks be to God. The responsorial psalm is taken from Psalm 117. Praise the Lord, all you nations. Give glory, all you peoples. The Lord's love for us is strong. The Lord is faithful forever. Hallelujah. Gospel antiphon from John chapter 6, verse 56. Hallelujah, hallelujah.
Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me, and I in him. Alleluia, alleluia. The Gospel of the Lord is taken from the Gospel according to St. John chapter 6, verses 52 to 59. Glory to you, Lord. The Jews quarreled among themselves, saying, "How can this man give us his flesh to eat?" Jesus said to them, "Amen, amen, I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you do not have life within you. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him on the last day. For my flesh is true food, and my blood is true drink. Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me, and I in him. Just as the living Father sent me, and I have life because of the Father, so also the one who feeds on me will have life because of me. This is the bread that came down from heaven, unlike your ancestors who ate and still died. Whoever eats this bread will live forever." These things he said while teaching in the synagogue in Capernaum. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. So, shalom. Okay, so it is almost this gospel that is being discussed, and I shared it and read it almost every day, the John chapter 6 Gospels. It started with the miracle of working, the miracle of multiplication of the loaves and the fish. There are two groups, the 5,000 men and then the 4,000 men. Then in this chapter, John chapter 6, makikita natin na Jesus walks on the water. Then the very crucial or very intriguing topic is this the body of Christ discourse sa John chapter 6. So this is very hard because kung babasahin natin itong ebanghelyo na ito, makikita natin yung hanggang sa katapusan. I don't know, maybe tomorrow the last part of this John chapter 6 will be read. Kung narinig natin yung sinabi ng Panginoong Jesucristo, napakabigat na mga sinabi niya, kaya hindi natanggap nitong mga tagasunod sa Kanya, yung mga sumusunod sa Kanya, na because of that, kung babasahin natin sa John chapter 6 verse 66, 666, yan. Yung mga tumalikod sa Panginoon because of the bread of life, John 666, nakakatakot, diba yun yung kinakatakutan na numero ng marami sa atin, no? Kinakatakutan nila yan, John 666. Ito sabi dito, na because of this, na sinabi ng Panginoon, nung sinabi niya na ang kanyang laman ay totoong pagkain at ang kanyang dugo ay totoong inumin. Na kapag inumin daw natin ito, ay kainin natin ito, inumin ang kanyang dugo, ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So kasabi ko kahapon na it is not just this promise, it is not just for his disciples during those times, because ang sinabi dito na ang kanyang laman at ang kanyang dugo ay para sa buong sanlibutan, hindi na contain doon lang sa mga unang alagad o kanyang unang tinawag. Sa first reading, balikan muna natin na saan St. Paul, makikita natin na doon sa chapter 8 na siya yung masugid na tagasunod ng mga Jewish belief, sapagkat ang mga Hudyo even until now ay hindi sila basta-basta sa naniniwala na dumating na yung Mesiyas na kanilang magiging tagapagligtas. So during that time, kasi kung bakit hindi nila matanggap ang Panginoong Jesucristo na siya ang Mesiyas, sapagkat noong panahon na yun na under sila sa Roman Empire, ay iba ang expectations nila na klaseng Mesiyas na darating. Kung binamasa natin ang buong New Testament or the New Testament, makikita natin na iba yung kanilang expectation. So
Itong si Saint Paul, masugid na tagasunod ng batas ng mga Hudyo, ay siya yung taga-usog ng mga Kristiyano, when in fact, nang unang namatay yung unang martir na si San Esteban, ay kasangkot siya, kasapakat siya sa kamatayan ni San Esteban, sapagkat yung mga balabal ng mga taong bumato kay Esteban hanggang mamatay ay hawak-hawak ni Saulo. Then here, kumuha nga siya ng sulat from the Jewish authority, and then he is coming to Damascus to persecute or to arrest yung mga Kristiyano na nagpapahayag na ang Panginoon Jesucristo ay ang Mesiyas. So, but instead na ang Panginoon Jesucristo, instead na ma-arrest niya or ma-arresto niya ang mga manampalataya ng Panginoon Jesucristo ay at the road on Damascus, yun nga nakakita siya ng isang pangitain na nangusap sa kanya ang Panginoong Jesucristo, bakit niya inuusig ang Panginoon. So, makikita natin na take note na kapag ang inuusig natin ang simbahan, the church, ang Panginoong Jesucristo pala yung ating inuusig. The legitimata, yung simbahan ng Panginoong Jesucristo, yung itinayo. So, shalom. Being interrupted, biglang nag-shut down, but I will continue. So, The Saint Paul na taga-usig ay noong talagang very decisive siya na sisirain niya yung simbahan ng Panginoon, yung iglesia ng Panginoon. Yung iglesia niya itinatag ng Panginoon sa Jerusalem, not sa Philippines, ay instead na masira niya ang iglesia, siya ay na-convert. So makikita natin na nabulag siya ng 3 araw, then pinre-over sa ni Ananias at gumaling siya. And because of that experience, ay naging masugid na tagapaghatid ng mabuting balita sa Saint Paul. Na kung titingnan natin yung missionary journey niya sa Acts of the Apostle, mababasa natin doon. I-search nyo na lang kung may time kayo. Basahin nyo doon kung paano nag-suffer si Saint Paul for the sake of the gospel after his conversion. Makikita natin sa story na kaya nga, mga kapatid, hindi totoo yung apostasy theory, sasabihin ko na sa inyo. So, bibigyan ko ng kasi I am engaging into apologetics also in my own little way since I started Facebook in 2019. 2019 ba? Or 2009? Something like that, when the Facebook has nag-uumpisa pa lang. So, the Saint Paul, he wanted to destroy the church by persecuting it. Pero instead na masira niya ay siya yung na-convert to the faith. Kaya kung titingnan din natin ang istorya ng kasaysayan ng simbahan from the very beginning, kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi totoo yung apostasy theory. Ang apostasy theory, mayroong 2 grupo na kilala, isa sa US, noong itinatag noong 1830, and then dito sa Pilipinas noong 1914, nangangaral na ang iglesia na itinatag ng Panginoong Jesucristo ay natalikod. Salungat sa sinabi ng Panginoon doon sa Matthew chapter 16 na sinabi niya roon sa verse 13 to 20 na sabi niya kay Peter, sabi niya, "Upon this rock I will build my church, that even death cannot prevail against it." Kaya makikita natin si Saint Paul na failed siya sa kanyang desire to destroy the church, but rather he was converted to the faith at siya yung tagapagatid ng masiding mabuting balita. So almost part doon sa maraming bahagi ng Asia kasama ng Espanya, Italy, then di ba later Spain has brought the faith here in the Philippines noong 16th century. Diba kinakanta nga yan ni Yoyoy Villame? So hindi totoo yung apostasy theory na kiniklaim nitong 2 grupo na ito sapagkat pinangakuan ito ng Panginoong Jesucristo. Maging ang Imperyo ng Roma, di ba? Dumaan si Alexander the Great, si Napoleon Bonaparte, ito yung mga masusugid na mga persecutor ng simbahan. And then later on, the Roman Empire. Di ba?
despite na pinapakain sa leon, pinapakain sa leon, pinupugutan, pinapako sa cross, yet the faith continued to flourish. Kaya nga makikita natin doon sa mga catacomb na na-discover doon sa Roma, na ang mga catacomb na ito ay may mga drawing doon. May mga na-discover about sa breaking of the bread, yung Last Supper or the Eucharist ng mga early Christians. Kasi nagtatago na sila doon kasi grabe yung persecution. Di ba, ang imperyo ng Roma, ito yung masugid na taga-usig. Pero nung panahon na si Constantine ay nagkaroon ng rival sa pamamahala sa imperyo ng Roma, nagkaroon siya ng vision. And then ang vision nakasabi doon, in hoc signo vinces. Na ang ibig sabihin, by this sign, you shall conquer. Yung cross, nakita niya na vision at may mensahe ang Panginoon sa kanya, in this sign, you shall conquer. In hoc signo vinces. Yung cross na yun. Kaya din ba makikita natin later, mga shield ng mga sundalo ay may mga cross, mga banner nila may cross, ang armor nila may cross. Then sinunod ni Constantine yung vision na yon, and then nung nakipagdigma siya sa kanyang rival, sa kanyang pamamahala ay nagtagumpay siya. And because of that, si Constantine din ang naging daan para ma-legalize or hindi na mausig yung mga mananampalataya ng Panginoong Kristo, ang Catholic Church. Hindi na mausig ang Catholic Church. So pinayagan niya na i-allow freely ang pananampalataya. Parang katulad nung nangyari kay Haman at saka si Esther, di ba? So ginamit si Esther ng Panginoon na asawa niya yung hari. Then instead na ma-persecute yung mga Hudyo, ay nabaliktad ang decree later on. So almost the same pattern na nangyari sa Roman Empire. Si Constantine ang ginamit ng Diyos para matigil ang persecution sa mga mananampalataya. Di ba? Parang pareho din doon sa panahon nung na-exile ang mga Hudyo ng 70 years sa Babylonia. Later, di ba, dumating din, ginamit din ng Panginoon si King Cyrus. Di ba, all throughout the history, itong mga taga-usig ng Panginoon ay pwede niyang gamitin para sa kapakinabangan ng kanyang mga taga-sunod. Kaya yung mga tao na kumukontra sa iyo, huwag mo masyadong pansinin. Kasi balang araw, baka sila gagamitin ng Panginoon para sa kabutihan mo rin. Makikita natin all throughout the history, yung pattern na yun, then nangyari din sa Roman Empire. Kaya yung mga umuusig sa'yo, huwag ka magsalita ng against them, huwag ka magsalita huwag mo silang i-curse, i-bless mo sila. Balang araw, baka yung taong umuusig na yan sa'yo, ay siya yung gagamitin ng Panginoon para sa kabutihan mo, para sa ikabubuti mo. Malay mo, hindi man ngayon, hindi man bukas, time will come. Kasi makita natin yung pattern, how good is the Lord and how He protected His faithful. And how He protects His faithful. So makikita natin. So instead na si San Pablo pa ang na-convert, because of that, kung titingnan natin yung Bible, itong 13 epistles, mga 13 writings is attributed to him. Including nga merong debate pa dyan, yung Hebrew, pati yung Hebrew it seems to be attributed to him, pero may mga diskurso na parang it seems to be writings to Saint Paul, pero it seems na attributed lang naman sa kanya, pero hindi pa masyado sure yung aklat ng Hebrew. So na-convert siya. So hindi totoo yung tinatawag na apostasy theory na pinapangaral ng Mormons. And then itong na later on, kinopya din naman ng Inc. 1914. So hindi totoo po yung apostasy theory sapagkat pinangakuan ito ng Panginoon at hindi kailanman ito makakalikod. Then here in the gospel, of course, iba yung tema ng gospel na actually yung inuusig ni St. Paul, ito yung mga mananampalataya na naniniwala sa ipinahayag ng Panginoon doon sa Matthew chapter 26 during the Last Supper. Kaya kung titingnan natin, ito yung chapter 6 ng John, ay kung titingnan mo, kung babasahin mo, ito ay napakabigat sa part ng mga kapatid nating Protestante. Bakit?
Kasi tayo ng mga Katoliko, we believe in the real presence of the Lord Jesus Christ in the Eucharist. But our brothers and sisters, our separated brethren, are not. So kung titingnan natin, kung basahin natin ito, it's very difficult for them to accept it. Pero ito yung sinasabi ng Panginoon. Ang kumakain, ang aking laman ay totoong pagkain at ang aking dugo ay totoong inumin. Di ba? And because of this preaching, because of this teaching, sa John chapter 6, verse 66, many of his disciples, many of his followers left him and returned to their former way of life. Pero buti na lang yung mga alagad, hindi. Kaya nga, noong verse 67, ang sabi ng Panginoon doon sa John chapter 6, verse 67, sabi niya, kayo, alis din ba kayo? Ang sumagot si San Pedro, Panginoon, saan kami pupunta? Sa iyo nagmumula ang salita na nagbibigay buhay. Kung tatalikod tayo sa Panginoon, saan tayo pupunta? Yun yung sinabi ni, Then later, bagamat napakahirap ito sa part ng mga alagad, yet maybe they are struggling inside them kasi biruin mo, daming umalis, then sila na lang naiwan. Biruin mo, sabihin ba naman na ang kanyang laman ay totoong pagkain at ang kanyang dugo ay totoong inumin? Even doon sa early fathers, early Christian, ang Roman Empire, sa sulat yata yun ni St. John Chrysostom, na ang accusation ng imperyo ng Roma for us Christians, for us Catholics, ay mga cannibals kasi kinakain natin ang laman ng Panginoon at iniinom ang kanyang dugo. So, sinabi ng Panginoon, it is very hard even today sa mga kapatid nating protestante. Ang sinasabi nila, it is just a merely symbol. Pero yung challenge ko nga until now, wala pa rin sumasagot. Kahit gumawa man lang ng video or clippings at i-post dito sa TikTok, na what we are receiving in the Holy Eucharist is just a symbol. Walang ganun eh. Wala kasi sa New Testament. The entire New Testament, wala po tayong makikita na sinasabi na symbol lang. Ang sinabi ng Panginoon, ang aking laman ay totoong pagkain at ang aking dugo ay totoong inumin. And this happened doong Last Supper. Makikita natin doon sa Matthew chapter 26, doon naintindihan na mga alagad kung bakit sinabi ng Panginoong Jesucristo yun. Di ba? Makikita natin doon, sinabi Diyos sa Matthew chapter 26. Basahin natin. Okay. Dito tayo mag-end. So, that is why we Catholics believe in the real presence of the Lord Jesus Christ. Actually, parang unlimited ko itong senior kasi halos buong New Week na ito ng April ay talagang ito yung discussion about the bread and bread of life discourse. Sabi dito sa Matthew chapter 26, di ba? Sabi dito. Open your Bible. The Lord's Supper, Matthew 26 verse 26 to the following. While they were eating, Jesus took bread, saying the blessings, broke it, and giving it to his disciples, said, "Take and eat. This is my body." Then he took a cup, gave thanks, gave it to them, saying, "Drink from it, all of you, for this is my blood of the covenant, which will be shed on behalf of many for the forgiveness of sins." You see, when the Lord hold the bread, He didn't say na ito yung simbolo ng aking katawan. Ito yung kupa na simbolo ng aking dugo. That is why in the entire New Testament, wala pong ganong term na simbolo. That is why every time na magpartake tayo sa bread, sa Eucharist, sa Holy Mass, let us receive it by faith. That it is really It is the body of the Lord Jesus Christ after the prayer of consecration.
Kasi kung babasahin natin dito sa John chapter 6, sinabi niya na ang kanyang laman ay gawin niyang pagkain para sa sanlibutan. So, meaning, hindi lamang noong panahon noong naandito pa siya sa lupa. Kaya nga, kung babasahin, ituloy natin yung pagbasa sa Matthew chapter 26, verses 26 to the following. Sabi niya, do this in remembrance of me. Yung remembrance of me is, yung konteksto ng mga Hudyo is different from our context. Na ang remembrance sa atin is yung parang to remember, to recall, to reminisce. It seems like that. But in Jewish context is different. Yung remembrance sa kanila is yung pagsasangayon. Kaya nga, yung namatay ang Panginoon sa Kristo sa cross, it's a fulfillment. And then yung last supper ng Huwebes Santo, it's an anticipation of the fulfillment of the Lord's sacrifice on the cross. And then being made present for us every Mass that we are attending. Kaya nga, di ba, sabi niya, nung pagkatapos ng pari na, ang may prayer doon, actually, ilang beses ko na inaulit-ulit ko lang, only, may prayer ang pari, we pray, O Lord, that for us may become the body and blood of our Lord Jesus Christ. Di ba, yung nirecite ng pari yan. Then, magkuhan tayo ng amen. Mag-great amen. Pero bakit? Sasabihin nyo, tatanungin nyo, bakit? After na natin na pray, after na natin nag-amen, bakit the same pa rin, di ba? May nag-review pa nga yan. The same amoy, the same shape, the same size, the same form. Ano ngayon? Pero hindi tayo, sinasabi sa Biblia, we're supposed not to live according to what we see. 2 Corinthians chapter 5 verse 7, di ba? Sabi niya, for we walk by faith and not by sight. We must walk by faith and not by sight. So dapat ganun. We must. Yun yung sinasabi sa 2 Corinthians 5:7, sabi ni St. Paul, we walk by faith and not by sight. Then sa Hebrew 11 verse 1, sabi niya, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Yan sa King James Version, na paborito ng mga kapatid nating protestante. Then do sa 1 Corinthians 11, hindi sinabi doon na simbolo lang, even sa St. Paul. Sinabi doon, wala pong simbolo, mga kapatid. That is why we Catholics believe in the real presence of the Lord Jesus Christ. That is why sa whole week na ito ay tinachallenge ko ang bawat isa. Try to search the Eucharistic miracle and you will see. Try nyo, Google nyo, Eucharistic miracles and then basahin nyo. Makikita nyo doon na talagang grabe po ang mga Eucharistic miracle na kahit yung mga hindi mananampalataya ay nakaranas at na-experience nila, nakita nila, nagkaroon na ang tinapay na itinaas ng pare during consecration ay totoong naging laman at yung wine nagiging totoong dugo. Yan, mga kapatid. So, ito yung tema ng John chapter 6. Kaya nga, di ba? Ano yung prayer natin, ginaya doon sa Matthew chapter 8 ba yun? Yung sabi niya, di ba? Ang prayer natin, Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Hindi lang sa roof, kasi binasi natin doon sa word ng centurion yun. Lord, I am not worthy that you should enter inside of me, inside of my heart, inside of my whole being, but only say the word, and my soul shall be healed. Kahit challenge yan, mga kapatid, yung dating Katoliko na umalis sa pagiging Katoliko, ayun ang parang katulad nun sa John chapter 6 verse 66.
o lumalis sa pagiging Katoliko kasi sinasabi nila na hindi totoo yung Eucharist. Yan, doon. Angkop na angkop yung John chapter 6 verse 66 because hindi nila matanggap, umalis sila sa pagiging Katoliko at lumipat sila sa ibang sekta na kung mag-celebrate ng Last Supper ay they are saying na it is just a merely symbol. When in fact, kung babasahin natin ang entire New Testament ay wala kang masabi or makita na symbol lang. At isa pa, ito yung John chapter 6 na ito, kung kilala niyo si Scott Hahn, isa sa reason why he converted to the Catholic Church. Because as a professor in theology of their seminary, in Presbyterian Seminary, noong tinuturo niya ito na every chapter of John, yung kanyang tinuturo, then nung dumating sa John chapter 6, hindi niya kinaya na ituro sa kanyang mga estudyante. Sapagkat very clear na itong John chapter 6, it points to the Eucharist that we are believing as a Catholic. So, dinrap niya yung subject niya yun, nag-resign siya sa school na yun, then nag-start na i-investigate niya ang Catholic Church. Then after that, he converted back to the Catholic Church. Isang napakatalino, isang may doctorate degree sa theology, sa pagiging professor niya sa Presbyterian, he converted to the Catholic Church. Nawalan siya ng lahat ng mga support or mga na-enjoy niya dati bilang professor ng theology ng kanyang pananampalataya. Yet, for the sake of the truth, ay in-embrace niya kung ano man yung magiging consequences for the sake of the truth. Kaya mga kapatid, that is why we Catholics, kung babasahin natin at pagnilayan natin ang John chapter 6, ay maintindihan natin kung bakit sinabi ng Panginoon yun. Maintindihan natin na tayo ng mga Katoliko ay nananangan at nagtitiwala na when the Lord said is, kung sinabi ng Panginoon at sinasabi ng Panginoon, ay maniwala tayo. Sapagkat sa Diyos ay walang imposible. Amen? Sa Luke chapter 1 verse 37, sabi niya, for with God, nothing shall be impossible. Walang imposible sa Diyos. Sa Matthew chapter 19, sa tao, sabi niya, maaring mahirap, pero sa Diyos ay walang mahirap. Amen? So ganyan mga kapatid, ang isi-share ko sa inyo. Okay. Celine, kanina nag-pre-intercession ako. Sabi ni Celine dito, pwede magtanong po, meron po ba oras kapag magdasal ka? Sometimes, mga 3:30 a.m. Minsan may mga, hindi rin pare-pareho Celine kasi may trabaho ako. So, kung ano lang yung time na available ako, ito, nagising ako na fast 3 kanina, kaya nakapag-pray ako kanina mga 4, past 4. And then, isinyar ko dito live online. Yung una is nakat. So, nagkuhan ako ulit ng relive. Kung minsan Friday or kung minsan Saturday morning or minsan Sunday, mga Sunday morning, mga 4 a.m. Mga usually ganun. Kasi, and then every day, nagla-live ako naman about this daily gospel reading. Yun yung ano ko. Ang usually ko, kanina lang kasi nagkaroon ako ng time, kaya Friday 4 ng morning. Friday 4 ng morning, kanina ako nakapag-pray. But usually, it's Sunday. Kasi may trabaho po kasi, hindi naman pwede, kasi medyo it take time, sometime also. So, try mo lang kung minsan, usually I made it is mga Sunday, mga 3 a.m. until kung minsan niabot ako ng 7 or 7 a.m. or 6 a.m. So, biyaya ni Lord yun na matyaga ako kung minsan sa prayer. So, try mo abutan or makiisa ka. Kasi, ang prayer na yun actually it's for myself and my family. Pero natural, maganda yung sinuswerte natin even our own personal prayer. So,
Yun lang siguro, timingan mo lang. Hindi ko kasi minsan din ma-fix kasi dahil doon sa mga time constraint. So, mabuti ngayon yung wife ko is, tawag nito, work from home. So, kaso lang I have to prepare myself also. May ginagawa rin kasi tayo yung trabaho din para sa ikabubuhay ng ekonomiya. So, that is why hindi rin pwede na, though, ang sabi sa Matthew chapter 6 verse 33, sinasabi ng Panginoon, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all those things shall be added unto you." Amen. So, kaya inuuna natin si Lord. Hindi natin siya binibigyan ng tira-tira sa ating buhay. Lagi natin siyang inuuna. So, kaya hindi ko magawa na everyday na mag-prayer intercession na sinishare ko dito. Though sometimes, minsan nagpe-failed kami. Every night kami nagpe-pray, pero yung usual namin na parang every night kami nagro-rosary, supposed to be. But sometimes, kung gabi naman kami makarating dito sa bahay, hindi na po namin nagagawa. So, kung minsan, before na lang kami mag-sleep ng aking may bahay, kami nagpe-pray. So, ganun. Pero kung meron kang personal intentions, pwede naman i-send mo sa akin, then isabay namin sa aming personal intentions doon sa usually bago kami mag-start ng rosary, mini-mention ko na yung lahat ng mga prayer intentions. So doon. So shalom, thank you din Celine sa gift, and then salamat din, God bless you din. At sa lahat ng nanood, nag-share, or sa nanood, nag-like at nag-comment. They are 11 right now. Si Celine, si Styles, then si John Rioven, Janet, si Dante, Nafal, Chiki, Dingding, Atining, and then Ed, Teresita, Kalunod, Michelle, Verlasa, and then Celine Lin. So, thank you. And then, ayon, si Styles, number 73 members na sa heart team. More heart team members. Siguro ang magiging benefits ng mga kasi hindi ko naman kayo lahat masasama sa prayer ko. In my personal prayer, i-remember ko na lang yung mga followers sa account na ito na Simply Catholic, and then especially those who are 73 heart team. Actually ako yung kapag nagkaroon ka ng connection sa akin, ay pinagpipray ko lahat ng mga tao may connection sa akin. So hindi ko man mabanggit ang lahat ng pangalan, but the Lord knew it all, kung ano yung intention ng ating puso. So maraming salamat po mga kapatid. Salamat sa inyong lahat. At yan po mga kapatid, na sa John chapter 6, kung titingnan natin, napakabigat nga itong sinabi ng Panginoon after na tumalikod sa kanya yung mga tagasunod niya. Hindi niya binawi yung kanyang mga salita. Hindi, I am just saying it metaphorically, pero hindi niya binawi. Bagkus nanatili yung mga lagad, sila yung nanatili. Then later pala noong Last Supper, doon nila naintindihan na yung sinabi ng Panginoon dito sa John chapter 6 ay doon nila naunawaan noong institution of the Holy Eucharist. That is why na every time na umaattend tayo sa banal na misa ay pagsasangayon or pagsasariwa, hindi lang pagsasangayon yun, tinatawag na parang pagsasangayon nung ginawa na sakripisyo ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. So kaya nga hindi lang siya simbolo. Tinatanggap natin is real. And then yun nga ang challenge ko sa inyo, kung babasahin natin yung mga Eucharistic miracle, makikita natin din doon na talagang unquestionably na kino-confirm ng Panginoon through that miracle na kung ano yung kanyang sinabi doon sa Matthew chapter 26 and then dito sa John chapter 6 ay totoo at hindi yun metaphor lang or idiomatic expression or parang siya parang idiom lang or kaya metaphor, parang ganun. So totoo, kaya nga wala pong sinasabing simbolo. Kaya kapag Katoliko ka, umalis ka kasi hindi mo kayang tanggapin,
ang sinabi ng Panginoong Jesucristo, hindi mo kayang tanggapin na ang tinatanggap natin sa banal na misa ay ang Panginoong Jesucristo mismo, ay kasama ka doon sa John chapter 6 verse 66, yung 666. At simula noon, sabi doon sa verse 6, John chapter 6 verse 66, at simula noon, sabi dito, as a result of this, many of his disciples returned to their former way of life and no longer accompanied him. So, mabibilang ka doon sa mga tumalikod sa Panginoong Jesucristo kapag umaalis ka sa simbahang Katoliko at hindi mo tinatanggap na ang sinasabi ng Panginoon, ang sinasabi na tinatanggap natin na ang Panginoong Jesucristo mismo doon sa banal na misa ay siya mismo ang kanyang totoong laman at ang kanyang naging laman at ang dugo ay siya mismo. So, kung umalis tayo sa Catholic Church, kasama ka doon sa John chapter 6 verse 66. Diba? Yan yung kinakatakutan nyo na number. Magiging kabilang ka doon. At kung alalahanin din natin that during the Last Supper, sino ba yung umalis? Si Judas. Umalis din si Judas. Isa rin si Judas sa umalis. Diba? Tumalikod. Hindi pa tapos yung Lord's Supper, umalis na si Judas. Kaya nga, tuwing banal na misa, wala pang final blessing, umaalis ka na. Para kang si Judas. May mga taong gano'n, di ba? Nakikita nyo, nagsisimba. Wala pa yung final blessing, umaalis na. Para silang si Judas. So, kapag umaalis ka sa Catholic Church, kasi hindi mo matanggap yung turo na what we are receiving, the Holy Mass, is the real body and blood of the Lord Jesus Christ. Though its form is still bread and it's still wine, the smell and the texture is the same, yet we believe in the scripture, in the Bible, in 2 Corinthians chapter 5 verse 7, that we walk by faith and not by sight. And then Hebrew 11 verse 1, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So that is why, though its form is not changing, but we believe transubstantially, nagkaroon ng transubstantiation, substantially, it changes. We believe in it, what the church teaches. Naniniwala tayo doon. Kasi sinabi ng simbahan, sinabi ng Panginoon, tinuro ng simbahan, tinatanggap natin. Because when the Lord said, it will happen. Because in Him, nothing is impossible. So maybe that is by now, my dear brothers and sisters. Shalom to all of you, and thank you to all those who follow, like, and comment, and watch till the end. So may God bless us all. May the Lord bless us and protect us this day as we do our daily activities, our job. In Jesus' name, amen. The name of the Father, the Son, the Holy Spirit, amen. So shalom. May God bless us all, my kapatid.